Maiinit na balita ngayong tanghali. Tropical Storm Leon maaaring umabot pa sa typhoon category ayon sa Pag-asa. Mga taga-Batanes pinag-iingat sa posibleng landfall ng bagyo. Bilang ng mga namatay bunsod ng pananalasa ng Bagyong Christine sa bansa sumampa na sa 125 ayon sa NDRRMC. Department of Energy nagpadala na ng supply ng langis sa Bicol matapos ang pananalasa ng Bagyong Christine. Mga negosyanteng hindi sumusunod sa price freeze, binigyang babala ng DTI. Mga pasahero sa ilang bus terminal at pantalaan nagsisimula ng magsidatingan para sa maagang makabiyahe bago ang undas. At Members Church of God International nagsagawa ng medical mission sa mga naapektuhan ng Bagyong Christine sa Camarines Norte. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, October 29, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayon tanghali. Nanindigan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapatupad ng kampanya kontra iligal na droga sa bansa sa ilalim ng kanyang administrasyon. Inamin din ito na may inutos siya sa mga pulis na patayin ang mga manlalaban sa drug war operation. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. My mandate as President of the Republic was to protect the country and the Filipino people. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. Walang pinagsisisihan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapatupad ng War on Drugs campaign. Sa kanyang pagharap sa pagdinig ng Senado, sinabi ng former president na mandato niya na protektahan ang bansa at mamamayan laban sa iligal na droga. I hate drugs. I loathe the purveyors, the merchants and the pushers of this demonizing element. I have not failed to emphasize this from the very day of the campaign when I ran for the presidency in 2016. This was my covenant with the Filipinos who believed in me. And to this day, must still agree with what in government have achieved. Sa pahayag ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng Senado, inamin din ito na utos niya sa mga pulis sa Police Academy na patayin ang sinumang manlalaban sa mga operasyon. Inako din nito ang mga pananagutan sa lahat ng mga napatay na mga pulis sa kampanya kontra iligal na droga. I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot at ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Sa huli, muling iginiit ni Duterte na ginawa niya ang lahat ng ito upang hindi tuluyang masira ng illegal drugs ang bansa. I have warned all of you as your president then and as a private citizen now. Drugs will destroy the Filipino. It will destroy my country. And I will never allow it. Baski ako empleyado sa gobyerno o private citizen.
I will do what is necessary to protect my country, my community, at yung mga anak natin. This is a matter of principle. At papagkamatayan ko yan. Sa gitna nito, sinabi ni dating Pangulong Duterte na nakalulungkot na muling umuusbong ang mga krimen na may kinalaman sa iligal na droga. Kabilang na ang panggagahasa sa mga bata, pagpatay at pagnanakaw sa mga tao at pagkatuklas sa isang drug den sa loob mismo ng Malacanang complex. Patunay anya ito ng pagbabalik ng mga taong nagdudulot ng mga kapanganiban. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inamin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakaroon niya ng death squad. Nagkaroon naman ng ilang beses na mainit na palitan ng salita ang dating Pangulo at kilalang kritiko nito na si Senator Risa Ontiveros. Ang detalye sa ulat ni Asher Cadapan Jr. Kinumpirma ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umano'y pagkakaroon ng death squad. Ngunit ayon sa dating Pangulo, hindi ito mga pulis gaya ng ipinalalagay ng marami kundi mga gangster lang umano. Meron akong death squad. Death squad. Ito, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang gangster, utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Pinabulaanan rin ng ex-president ang mga aligasyon ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager at retired Police Colonel Roy Nagarma kaugnay sa reward money system. It's a lie. Or making up stories. I don't know what she's driving at o ano ang gusto niyang motibo. Ipalabas sa at the end of the story. Nagkaroon naman ng sagutan sa pagitan ni Duterte at Senador Risa Ontiveros sa usapin ng direktiba ng dating Pangulo sa mga pulis na patayin ang sino mang manlalaban sa operasyon. Ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban para mapatay, para masabing nanlaban. Correct. Correct. Para Ito sa very incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if I may say as a It's civilian, not, sa professional police. It depends on, Mr. Chair. ano na natin yan, ma'am. That's your view, that. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on the record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, Yan salamat ang tayo, totoo Mr. dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, a Mr. chance Chair. to solve the problem of a community. Nais namang panugutin ni dating Senador Leila de Lima si dating Pangulong Duterte sa libo-libong napatay sa laban kontra iligal na droga na nagsimula pa noong siya ang Davao City Mayor. We can destroy and we need to destroy drugs, but we cannot destroy lives. Hamon ng dating Pangulo, kasuhan na lang siya sa korte kung mayroon silang matibay na ebidensya laban sa kanya. Kung lahat man ito, kung totoo, palayan niyo ako ng kaso. May korte. At sinasabi ninyo na bakit ninyo nalaman na matay, na ganun-ganun. So, ibig sabihin may witnesses kayo. O, file the case in court or file the cases in court. Sinabi naman ng dating Pangulo na hindi na siya muling dadalo sa naturang pagdinig ng Senado. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Itinanggi ng dalawang chairpersons ng House Quadruple Committee ang alegasyong inutusan ng isang police official na kumpirmahin ang reward system sa anti-drug war ng Duterte administration.
hindi naman natatakot si Santa Rosa City Representative Dan Fernandez sa banta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magsasampa ito ng subornation of perjury case laban sa kanya. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Pinabulaanan ni na House Quadruple Committee o Quadcom chairpersons, Representative Dan Fernandez at Representative Benny Abante ang aligasyon laban sa kanila ni dating Mandaluyong City Police Chief, Police Colonel Hector Grijaldo. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa anti-drug war ng Duterte administration, inihayag ng police officer na kinausap umano siya ng 2 kongresista at inutusang kumpirmahin ang reward system sa anti-drug war na ibinunyag ni Royina Garma, dating classmate nito sa Philippine National Police Academy. Isang retired police colonel si Garma at naging general manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng Duterte administration. Siya ang naghayag sa Quadcom tungkol sa umunay reward system na nakapaloob sa Davao model ng anti-drug war na nais ipatupad ni dating Pangulong Duterte sa buong bansa. Ayon kay Grijaldo, nangyari ang pagkumbinsi sa kanya ng 2 kongresista sa sidelines ng Quadcom hearing noong October 22. Nilapitan umano siya ng isang miyembro ng security personnel noon at ipinatatawag ni Representative Fernandez. When I entered the room, I saw 2 lawyers of Police Colonel Garma standing inside the room. One of the lawyers approached me and then asked me what we are going to talk about. I said, I do not know. After a while, Kong Dan Fernandez entered the room and he asked me to sit beside him on his right side. And then Kong Abante entered the room, sat par. Kong Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito, while pointing on the paragraph on the paper. Ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. I-confirm mo lang. Dagdag pa ni Grijaldo, tila umano inaalok siya ng promotion kapalit ng gagawin niyang kumpirmasyon sa umano'y reward system sa anti-drug war. After some time, Kong Abante asked me how many years do still I have with the PNP. I answered, I still have 4 years before my retirement. Then he made a remark, pwede ka pang maging general. I humbly responded to him, masaya na ako sa ranggo ko, sir. Pagkatapos nito, sir, uuwi na lang ako. At magtatanim na lang ako ng kamote sa amin. And I felt that they wanted me to convince me to do what they wanted me to do. So do you feel harassed? Did you feel harassed? It's an harassment and very offensive, Your Honor, and uncalled for anybody. That time, I was wearing my uniform. You're wearing your As uniform police officer. and you are being told to lie. Parang Am I correct? gusto nilang magsisinungaling po ako, Your Honor. Tinawag naman ni Congressman Fernandez na kasinungalingan ang pahayag ng police officer. Anya, pinatawag nila si Grijaldo ng panahong yaon dahil sinabi ng abogado ni Garma na may alam ito sa reward system. Hindi rin umano nila pinapirma ng anumang affidavit si Grijaldo. Dagdag pa nito, paraan umano ito upang siraan ng Quadcom, subalit lalabas anya ang katotohanan at magpapatuloy ang pagkamit ng hustisya sa mga naging biktima ng drug war killings. Itinanggi rin ni Representative Abante ang paratang laban sa kanya. Anya, hindi totoong pinilit niya ang sino man na pumirma sa anumang affidavit kapalit ng anumang pabor o promosyon. Samantala, hindi naman natatakot si Congressman Fernandez sa banta ni dating Pangulong Duterte na magsasampa ito ng kaso laban sa kanya. Yung idyoto na congressman, subornation o perjury yan. Gusto ko lang habulin yung congressman. Parang papailan ko ng kaso. Batay kay Congressman Fernandez, wala ring makapipigil sa kanilang alamin ang katotohanan sa likod ng extrajudicial killings sa anti-drug war.
Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinikayat ng ilang kongresista ang Senado na isumite sa International Criminal Court o ICC ang affidavit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at recording ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng anti-drug war campaign ng nakalipas na administrasyon. Naniniwala ang mga mambabatas na sa pag-ako ng responsibilidad ng dating Pangulo sa anti-drug campaign, maaari ng sampahan ng kaso ang dating presidente sa loob at labas ng bansa. Mula pa rin sa House of Representatives, nagbabalik si Rosa Licoz live. Rosalie, may koordinasyon bang gagawin yung mga kongresista dyan sa Kamara para makumbinsi yung Senado na isumite sa ICC yung affidavit at recording ng Senate hearing kahapon sa War on Drugs? Aga, kung ang House Quadruple Committee Chairpersons yung tatanungin, wala silang pakialam sa International Criminal Court o ICC. Pero yung ginagawang pagdinig ng four House panels kaugnay ng anti-drug wars, extrajudicial killings o EJKs, publicly available naman yan sa websites ng House of Representatives. Pero si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro may apela sa Senado na isumite sa International Criminal Court o ICC ang affidavit at recording ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Ito ay matapos ng dumalo sa hearing kaugnay ng anti-drug war si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng pag-ako ng responsibilidad ng dating presidente sa anti-drug war kung saan libu-libong tao ang nasawi kabilang na mga inosenteng sibilyan. Anya, pag-amin ang ginawa ng dating Pangulo na paghikayat sa mga pulis na i-provoke ang mga sospek na lumaban. Malinaw anyang paglabag ito sa karapatang pantao at due process. Samantala, ayon naman kay House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, dapat ay ihinto ng Marcos Jr. administration yung pagharang sa investigasyon sa ICC. Panahon na rin anyang makipagtulungan ang pamahalaan sa ICC para makamit ang hustisya para sa mga biktima ng madugong anti-drug war. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosa Licoz. Kinumpirma ngayon ng Philippine National Police o PNP na base sa kanilang monitoring, patuloy ang pagbaba ng naitatalang krimen sa bansa mula ng manungkulan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Taliwas ito sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado kung saan sinabi nito na tumataas ang krimen sa bansa. Mula Camp Crame, makibalita tayo kay Leia Ilagan live. Leia, base sa record ng PNP, gaano nakalaki ang ibinaba ng mga naitatalang krimen sa ilalim ng PBBM admin? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Bumaba nga ng 61.87% ang krimen sa bansa simula noong July 2022 sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pahayag na inilabas ng PNP, nakapagtala lamang sila ng 83,059 na krimen mula July 1, 2022 hanggang July 28, 2024, kumpara sa 217,830 ng kaparehang buwan noong 2016 hanggang 2018. Kabilang sa mga naturang krimen ay ang murder, homicide, physical injury at rape. Bumaba rin ng 66.81% ang robbery, theft at carnapping na mula sa 124,799 ay nasa 41,420 na lamang ito. Habang sa kampanya naman laban sa illegal na droga, nakakumpiska ang PNP ng nasa 35.6 billion pesos na halaga ng illegal drugs, kung saan umabot sa 122,309 na individual ang naaresto. Ang naturang datos ay taliwas sa sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon sa Senado na patuloy sa pagtaas ang krimen sa bansa. Pagtitiyak ng PNP, walang nalabag na karapatang pangtawang pulisya sa naturang mga operasyon. Dagdag ng PNP, mahalaga ang paggalang sa karapatang pangtao habang tinitiyak nila ang kaligtasan ng publiko. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Formal nang isinama sa sinampahan ng reklamong qualified human trafficking sa Department of Justice si dating presidential spokesperson Harry Roque. Kaugnay ito sa natuklasang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO sa Porac, Pampanga. Mariin namang itinanggi ng dating kalihim ang mga paratang sa kanya.
Ang detalye sa ulat ni Dante Amento. Sa inihaing supplemental affidavit ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice kahapon, formal nang isinama sa reklamong qualified human trafficking si dating presidential spokesperson Harry Roque. Kaugnay ito sa operasyon ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga na natuklasang sangkot umano sa illegal na aktibidad. Ayon sa Interagency Council Against Trafficking, aktibo ang partisipasyon ni Roque sa Porac Pogo. Well, there is a statement or testimony from Attorney Jessa Maris Fernandez, the Assistant Vice President of PAGCOR, that last July 26, 2022, Respondent Roque and Cassandra Ong went to their office to have a meeting with PAGCOR. Meron ding judicial affidavits, Attorney Fernandez, that Attorney Roque made several follow-ups with her on the status of the application of the renewal of the online gambling license of Lucky South, no? Una nang sinampahan ng kaparehong reklamo si Cassandra Leong at 53 iba pa sa DOJ noong isang buwan. Samantala ayon naman kay Roque, gawa-gawa lamang ang reklamo na isinampa makalipas ang 4 na buwan matapos ang raid sa Porac. Sinabi pa ng dating kalihim na pinilit lamang ang kaso at muling iginiit na wala siyang kinalaman sa operasyon ng Pogo. Handa rin umano ito na harapin at sagutin ang isinampang reklamo at panagutin ang nasa likod ng pagdawit sa kanya sa kaso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Iginiit ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na walang basehan ang pagdawit sa kanya sa kasong human trafficking na nag-ugat sa Pogo Raid sa Porac, Pampanga. Ayon sa kalihim, wala naman talagang ebidensya ang mga piskal kaya hindi siya isinama sa orihinal na kasong isinampa laban kay Cassandra Leong. Kahapon ay inamyendahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang isinampang reklamo sa Department of Justice at isinama bilang respondent ang dating kalihim. Pero ayon kay Roque, pinilit lamang ang kaso at muling giniit na wala siyang kinalaman sa operasyon ng Pogo. Handa rin daw umano siya na harapin at sagutin ang isinampang reklamo at panagutin ang nasa likod ng pagdawit sa kanya sa kaso. Bukod sa national at local elections, plano na rin ngayon ng Commission on Elections na gawing automated ang paraan ng pagboto sa isasagawang local absentee voting para sa 2025 elections. Dito kasamang bumoboto ang mga kawani ng media. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento Live. Dante, bakit gagawin na ring automated ng COMELEC yung botohan sa local absentee voting? Magandang tanghali, Aga. Sa unang pagkakataon ay magiging automated na rin ang botohan sa local absentee voting kaugnay ng 2025 midterm elections. Paliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, para na rin ito, Aga, mapabilis ang proseso ng botohan. Gagamit na rin agano ng printed official ballots at gayon din ng automated counting machines o ACMs. Pero ang gagawin ay mass feeding ng mga balota sa isang lugar. Sa susunod na taon, ang aplikasyon para sa local absentee voting mag-umpisa at matatapos yan ng March 7, 2025. Ang mga kasama sa lab ay ang kawani ng National Police o PNP, Armed Forces of the Philippines o AFP, mga guro at mga kasama natin sa media. Naka-duty kasi ang mga ito sa araw ng eleksyon. Ang kanilang pagboto ay gagawin mula April 28 hanggang 30, 2025. Ito ay isang buwan bago ang aktual na araw ng eleksyon sa May 12, 2025. Aga, sa local absentee voting o LAB, ang maaring iboto lang ng ating mga kababayan na kasama dyan, ayun lamang mga nasa national positions. Ibig sabihin, senador at ganyan din ang party list. Wala kasing local absentee voting pagdating sa mga local candidates. Yan lang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento.
Nagsasagawa ngayon ng end-to-end testing ang Commission on Elections para sa automated election system na gagamitin sa 2025 midterm election at Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao parliamentary election sa susunod na buwan. Mula sa Maynila, ang detalya hatid sa atin ni Benedict Samson live. Benedict, gaano na ba kahanda ang COMELEC para sa darating na BARM parliamentary election? Yes, Ella, magandang tanghali. Ongoing pa nga yung isinasagawang end-to-end testing para dito sa gagamiting automated election system para sa darating na 2025 midterm election at sa BARM parliamentary election. Sinaksihan ito ng COMELEC, election observers gaya ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB, National Citizens Movement for Pre-Election o NAMPREL, Legal Network for Truthful Elections sa Olente at Participate PH. Kasama na rin sa inobserbahan ang kauna-unahang online o internet voting para sa mga nasa abroad. Ella, sinusubok din dito kung talagang mababasa ang ibinoto ng isang botante, kung maipapadala ang boto at kung ito ba ay mabibilang ng tama. Samantala, simula naman sa December 2 ay magsasagawa ng voters education ang COMELEC kung saan tuturuan nila ang mga botante lalo na sa tamang pag-shade sa balota. Ella, hinikayat naman ni Chairman George Erwin Garcia ang mga kandidato na magsagawa na nga ng kanilang mga voters education. At yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Pumalo na sa 125 ang bilang ng mga namatay bunsod ng pananalasa ng Bagyong Christine sa bansa. Base sa update ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, as of October 29, nasa 125 deaths na ang naitala dahil sa bagyo, 115 ang sugatan, habang may 28 pa rin ang nawawala at hinahanap ng mga otoridad. Nasa 161 mga lugar sa Pilipinas ang nagdeklara ng state of calamity sa tindi ng pinsalang idinulot ng bagyo, kung saan pumalo na sa mahigit 2.8 billion pesos ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura at mahigit 1.5 billion pesos na halaga ng infrastructure damages. Nagpadala na ang Department of Energy ng supply ng langis sa mga lugar sa Bicol na lubhang naapektuhan ng Bagyong Christine. Ito ay matapos na maiulat na nagkaubusan na krudo at LPG doon matapos ang pananalasa ng bagyo. Ayon sa DOE, nasa 11 fuel tankers na kargado ng nasa 20,000 liters ng LPG ang ipinadala na sa Bicol. Dagdag pa rito ang 7 tankers na kargado ng 180 pieces ng 11 kilogram LPG cylinders. Layo nito na masiguro na hindi matitigil ang operasyon ng mga emergency vehicles sa lugar, gayon din ang mga ambulansya at rescue trucks. Sa ngayon, maraming mga gasolinahan na sa Bicol ang nagkakaubusan ng supply ng langis, habang may iba naman na halos nagtriple pa ang presyo dahil sa agawan ng supply. Tuloy-tuloy ang pamahalaan sa pamamahagi ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Ayon sa Office of Civil Defense, may sapat na assets ang pamahalaan upang makapagbigay ng sapat na tulong sa mga lugar na apektado ng bagyo. Narito ang report ni Mia Alonzo. Tiniyak ni Civil Defense Undersecretary Ariel Nepomuceno na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga napinsala ng bagyo. Sa kasalukuyan, tinatayang umabot na sa 500 milyong piso ang naipaabot na tulong ng Office of Civil Defense sa mga naapektuhan ng bagyo sa Bicol Region. Namahagi rin ng ayuda ang iba pang regional offices ng ahensya upang maging dagdag na tulong sa kabikulan. Ayon kay Undersecretary Ariel Nepomuceno, malaki rin ang pasasalamat ng pamahalaan sa mga bansang nagpaabot ng tulong sa Pilipinas. Pagdating naman sa ating hard assets, sa mga, kasi linawin natin to dahil maganda yung balita na meron mga ibang bansa, halimbawa ang Singapore at Malaysia, no? Nagpadala sa atin ng kanilang C-130, yun yung malalaking aeroplano na capable magkarga ng maraming pangtulong at nagsashuttle yan, pabalik-balik.
yun ay very welcome. But on top of that, meron naman tayong sariling mga eroplano. So, kompleto ang tauhan natin at kompleto rin ang ating assets, air assets at naval assets, pati sa Philippine Coast Guard. Kabilang sa kanilang naipamahagi ay ang mga kagamitan sa kusina, kagamitan sa pagkumpuni ng kanilang tirahan, pagkain, medical supplies at tubig na inumin. Nakapaghatid na rin ng 46,611 na family kits sa Region 1. Magsisilbing logistics center ang Office of the Civil Defense para sa mga paparating na relief supplies. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkaloob ng 84 million pesos na humanitarian aid ang Estados Unidos sa Pilipinas bilang suporta sa mga biktima ng nagdaang Tropical Storm Christine. Ang tulong na ito ay naglalayong tugunan ang pangunahing pangangailangan sa mga naapektuhang komunidad. Kabilang narito ang pagkain, tirahan, medical support, maging ang pagsasaayos sa mga rehabilitasyon. Ayon sa US Embassy sa Maynila, malaking tulong ito sa kinakailangang pondo para makabawi ang mga individual na labis na naapektuhan ng bagyo, partikular na ang nasa Bicol Region at Batangas Province. Samantala, nagkaloob naman ang pamahalaang lungsod ng San Juan ng 1 milyong piso para sa lalawigan ng Camarines Sur. Sa Facebook post ni San Juan City Mayor Francis Zamora, sinabi niya na ang naturang hakbang ay pagpapakita ng malaking ugnayan sa pagitan ng San Juan at Camarines Sur at pagtupad sa pangako ng pagtutulungan sa isa't isa sa panahon ng krisis. Samantala, para naman sa ating weather update, lalo pa ang lumakas at umabot na sa typhoon category ang Bagyong Leon na posibleng maglandfall sa Batanes. Sa ngayon ay nakataas na ang wind signal number 2 sa ilang bahagi ng bansa. Para alamin natin ang latest sa Typhoon Leon, narito ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang araw, narito po ang latest update natin sa Bagyong si Leon or yung may international name na Kongray. So ngayon nga ang alas 8 ng umaga, tuloy na itong naging isang ganap na typhoon at kanina alas 10 ay tinatayang nasa layong 555 kilometers na ang layo silangan ng Tuguegarao City. Taglay ng Bagyong si Leon, ang lakas ng hangin na umabot hanggang 130 kilometers per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso ng hangin ay aabot na ng hanggang 160 kilometers per hour. Kumikilos naman ito sa direksyong west-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. So mapapansin natin, bagamat malayo pa yung tinatayang sentro ng Bagyong si Leon, ay may tumatama ng mga kaulapan dito nga sa silangang bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. Yan po isang dahilan kung bakit posibleng yung mga kababayan natin dito sa bahaging ito ng Cagayan ay nakakaranas na ng paminsan-minsang pag-ulan at paminsan-minsang pagbugso ng hangin. So ulitin natin, no? Bagamat offshore or nasa dagat pang tinatayang sentro, may mga bahaging kaulapan na to, yung tinatawag nating spiral cloud bands, tumatama na sa ilang bahagi nga ng Luzon, particular na sa eastern section ng northern Luzon. Ngayon, ano nga binasa natin pagkilos ng Bagyong si Leon in the next 3 to 5 days? So makikita natin sa latest forecast track ng Pag-asa na posible nga itong kumilos patungo dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon. Inaasahan natin na magiging malapit ang sentro nito dito sa may bandang Batanes sa pagitan ng Huwebes ng umaga hanggang tanghali. So, yung sentro po ang pinag-uusapan natin, yung pinakamalapit dito sa may bandang Batanes. Pero hindi rin natin nirurule out yung posibleng landfall or close approach dito sa may bandang Batanes. So ulitin natin, bakit natin hindi nirurule out yung landfall? Titingnan natin yung center track, mapapansin natin na halos dito sa may mga dagat sa pagitan ng Batanes Group of Island, tatama yung center track. Pero kung titingnan din natin yung area of probability, nagpapakita ng mga posibleng senaryo na ang sentro ng Bagyong si Leon ay kumilos ng mas malayo dito sa pinoproject nating center track. So, ano nga ba ibig nating sabihin nito? Dapat handa yung mga kababayan natin, hindi lamang dito sa Batanes or Babuyan, kundi sa mga ilang bahagi ng Cagayan area sa possible landfall scenario. At generally, lahat po ng mga lugar na may warning signal na babanggitin natin mamaya, ay dapat maging handa sa paparating na Bagyong si Leon. Ang Bagyong si Leon ay inaasahan natin na posible pang lumakas habang patuloy na lumalapit dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon.
At inaasahan natin na sa darating na Huwebes ng gabi o Biyernes ng gabi, posible naman itong tuluyan ang lumabas sa northern boundary ng ating area of responsibility. Ngayon, yung lakas nito, posibleng matamo nito yung peak intensity nito habang lumalapit nga dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon. So yung projection natin ng warning signal na ipapakita ko ngayon, maaaring madagdagan pa sa mga susunod na weather bulletin issuance. Sa ngayon, base sa senaryo or sa mga datos na nakalap natin ngayong umaga, meron tayong warning signal number 2 nakataas dito sa areas na naka-highlight ng dilaw. Sa may bandang Batanes, Babuyan Island, dito sa silangang bahagi ng mainland Cagayan, at sa hilagang silangang bahagi ng Isabela. Pag sinabi nating warning signal number 2, masungit na panahon, maalon hanggang sa napakaalong mga karagatan. Yung mga pag-ulan, pwedeng magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas. Pwedeng magdulot ng mga pagbaha sa mga areas na malapit sa gilid ng ilog dahil pwedeng tumaas yung mga level ng tubig. Pwede rin magdulot ng mga pagguho ng lupa sa mga areas na nasa paanan ng bundok. Lalong-lalo na po kung sa inyong obserbasyon ay ilang araw nang nag-uulan sa inyong lugar. Samantala, yung mga lugar na naka-highlight ng light blue, iyan po yung mga lugar na may warning signal number 1 naman na nakataas sa mga oras na ito. Natitirang bahagi ng Cagayan, natitirang bahagi ng Isabela, sa lalawigan ng Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, ganon din sa Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Warning signal number 1 din po, La Union, Aurora, northern portion ng Quezon kasama nga itong Pulilo Island. Warning signal number 1 din dito sa may bandang Camarines Norte, sa silangang bahagi ng Camarines Sur, sa Catanduanes, sa eastern portion ng Albay at sa northeastern portion ng Sorsogon. Pag sinabi naman natin may warning signal number 1, posibleng makaranas po ng mga pag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin. Ngayon yung mga kababayan natin dito sa kanlurang bahagi ng mga lugar na may warning signal, baka nagtataka, bakit tayo may warning signal pero wala pa tayong nararanasang sama ng panahon? Karaniwan po, yung mga lugar na mas malapit sa pag-ikot ng mga ulap ng bagyo, yun ang initially nakakaranas ng immediate impact in terms of ulan at hangin. Ngayon, pinakita natin kanina sa satellite image, habang lumalapit yung bagyong yon, dahan-dahan ding mag-escalate o mas lalawak pa yung mga lugar na posibleng makaranas na mga pag-ulan at pagbugso ng hangin. Kung kaya't nagbigay na tayo ng abiso maging sa mga lalawigan sa kanlurang bahagi. So generally, ulitin po natin, lahat ng mga kababayan nating nakatira sa mga lugar na may warning signals number 2 and 1, kailangan maging handa sa paparating na bagyong si Leon. So ano nga ba inaasahan natin? In terms of sa lakas ng hangin muna, unahin natin, yung pinakamataas na warning signal sa paglapit ng bagyong si Leon sa dulong Hilagang Luzon, posibleng umabot po tayo ng number 3 or number 4, lalong-lalo na sa may bandang Batanes at Babuyan Island. Ang pagtataas po ng warning signal number 5, hindi rin natin sinasantabi yung posibilidad, no? So, kung patuloy itong kikilos, asahan natin sa ngayon, meron lang tayong warning signals number 2 and 1. Sa mga susunod na tropical cyclone bulletin, maaring ma-upgrade pa yung warning signals. Maaring magkaroon tayo ng warning signals number 3, 2 and 1 sa nakararaming bahagi po ng northern and central Luzon. At maging sa ilang bahagi nga ng southern Luzon, pwedeng magkaroon tayo na or ma-maintain yung current na warning signal number 1. In terms of paulan naman, ano nga ba inaasahan natin? Ngayong araw hanggang bukas, asahan po ang mga pag-ulan na more than 200 millimeters. Torrential rains na po yun, no? Batanes, Cagayan, including Babuyan Island. Samantala, heavy to intense rains sa Ilocos Norte, Apayao, Isabela, Occidental Mindoro at Antique. Samantalang moderate to heavy rains naman, Ilocos Sur, Abra, Kalinga, Calamian Island, Romblon, Negros Occidental at Aklan. So maaaring magtataka yung mga kababayan natin, but may mga ilang lugar dito sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas ang may tinatayang pag-ulan. Nagbabala ang Department of Trade and Industry laban sa mga negosyante sa Bicol na hindi susunod sa ipinatutupad na price freeze. Muling binigyan diin ng DTI ang parusang ipapataw sa mga mapagsamantalang negosyante kasunod ng mga ulat ng overpricing sa mga produktong ibinibenta sa Bicol. Mula sa Naga, Camarines Sur, may detalye sa balitang yan si Ryan Salatandol, live. Ryan, kumusta ang monitoring na ginagawa ng DTI sa mga presyo ng bilihin dyan sa Bicol? At ano ba ang parusang ipapataw doon sa mga hindi sumusunod sa price freeze?
Yes, Ella, tuloy-tuloy nga ang ginagawang monitoring ng Department of Trade and Industry sa mga supplier dito, mga tindahan dito. Araw-araw ay nag-iikot ang DTI para tingnan kung ang presyo nila ay umaakma pa doon sa tamang presyo na dapat na maging presyo nito. Mahigpit ang ipinatutupad ngayon ng pamahalaan sa tulong ng Department of Trade and Industry o DTI ang price free sa mga pangunahing bilihin ngayong panahon ng sakuna. Sa advisory na nilabas ng DTI, sakop nito ang mga lugar sa Kabikulan, kabilang na ang probinsya ng Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, ang mga bayan ng Bulan, Huban, Donsol, Irosin at Matnog sa Sorsogon na nakapagdeklara na rin ng state of calamity. Sakop ng anunsyo ang lahat ng mga wet markets, supermarkets, grocery stores, bakeries at water refilling stations. Ayon sa DTI, ang sinumang mapapatunayan na lalabag sa anunsyong ito ay papatawan ng kaukulang multa na aabot sa 5,000 hanggang 1 million pisong halaga at 1 hanggang 10 taong pagkakakulong. Nakabantay ang DTI sa lahat ng presyo ng mga goods kagaya ng canned goods, marine products, processed milk, kape, sabon, kandila, tinapay, asin, tubig at noodles. Ang Department of Agriculture Bicol nagbabala din sa mga negosyante at nagtitinda ng produktong agrikultura na mabibigyan sila ng show cause order kapag hindi sumunod sa price freeze order. Ang price freeze order ay alinsunod sa Section 6 ng Republic Act 7581 o lalong kilala bilang Price Act. Dito automatic na frozen ang presyo ng basic commodities at necessities sa mga lugar na inilagay sa state of calamity sa loob ng 60 araw until lifted. May bantay presyo team na ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry na magsasagawa ng daily monitoring sa mga merkado upang alamin ang sitwasyon, lalo na ang presyo ng mga produktong agrikultura. Samantala, nakabantay din ang Department of Energy sa presyo ng mga petroleum products, DENR sa mga firewoods at uling, at ang Department of Health naman sa presyo ng mga gamot sa buong Bicol Region. At yan muna ang latest live mula dito sa Naga City, Camarines Sur. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Nananatili pa rin sa evacuation center ang higit 100 pamilya sa lalawigan ng Cagayan na apektado ng Bagyong Leon. Nasawi naman ang isang senior citizen sa Mountain Province matapos itong matabunan ng gumuhong lupa. Samantala sa Batanes, naghahanda na ang mga residente sa posibleng paglandfall ng Bagyong Leon. Ang detalye ihahatid ni Grace Doctolero live. Grace, kumusta ang kalagayan ng mga evacuee sa Cagayan at ito rin ba yung mga naapektuhan ng Bagyong Christine? Yes, Aga, itong mga kababayan natin dito sa Cagayan Province ay tuloy-tuloy pa rin na nakatatanggap ng ayuda o tulong sa ating lokal na gobyerno sa Cagayan. At sila rin, Aga, nga, yung mga naapektuhan nitong nagdaang Bagyong Christine, itong mga nananatili pa rin sa evacuation center nitong ang paglandfall nga ng Bagyong Leon. Nananatili sa evacuation center ang 173 na pamilyang binubuo ng 782 na individual sa probinsya ng Cagayan na apektado ngayong Bagyong Leon. Ayon sa pamunuan ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, ang naturang bilang ay mula sa 445 na pamilyang binubuo ng 1,070 o 1,737 na individual na apektado ng Bagyong Leon, kung saan ito rin ang mga naapektuhan ng nagdaang Bagyong Christine. Mula sa 1,737 na individual, 782 rito ang nananatili sa evacuation centers, habang 955 naman ang nakabalik na sa kanilang tahanan alas 5 ng hapon kahapon. Kabilang sa maapektadong lugar ay ang 17 na barangay sa Tuguegarao City, at mula rito ang mayroon pang evacuees ay ang Barangay Sentro 11, Caritan Norte, Sentro 4 at ang Sentro 9. Bumaba na rin ang level ng tubig sa Bonton Bridge, kung saan mula alas 10 kagabi ay nasa 4.3 meters na lamang ang level ng tubig dito.
Samantala, ang pagguho ng lupa sa Humad, Fangkag, Barangay Caneo ay kumitil naman sa buhay ni Antonio Ngun-i Mara, isang 61 anyos na lalaki noong October 27, 2024. Ang mga miyembro ng komunidad ay sumugod sa pinangyarihan at nakuha si Mara. Natukoy ng post-mortem examination ng Municipal Health Officer na namatay siya dahil sa acute cranio-cerebral at traumatic head injuries na natamo mula sa pagkahulog ng humigit kumulang 60 to 80 meters pababa sa dalisdis ng bundok. Papunta sana siya sa kanyang palayan nang mangyari ang pagguho dahilan upang siya ay tinangay patungo sa isang ilog. Ang Bontoc Local Government Unit sa pamamagitan ng Municipal Social Welfare and Development Office at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ay nagbigay ng mga relief pack sa pamilya ni Mara. Samantala, abala na ang mga residente sa Batanes Province sa paghahanda sa Bagyong Leon. Kanya-kanyang diskarte ang mga residente sa paglalagay ng mga pabigat at tali sa mga bubong ng bahay. Abala rin ang mga hardware store sa mga residente na bumibili ng mga tali at kahoy para sa mga tapangko ng bahay. Habang sa bayan ng Ivana, ay tuloy-tuloy ang ginagawang bayanihan sa paglilinis sa kanilang mga bakuran, drainage system, mga kanal upang maiwasan ang pagbaha sa posibleng epekto ng Bagyong Leon. Aga dito sa Baguio City naman ay nakakaramdam tayo ng makulimlim na panahon at pinag-iingat yung ating mga kababayan sa kanilang pag-akyat at pagbisita dito sa Baguio dahil sa mga nararanasan nating mga pag-ulan ay madulas ang kalsada. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Pinayuhan ng New NAIA Infrastructure Corporation ang mga pasaherong bibiyahe ngayong Undas na agahan ang pagpunta sa airport bunsod ng inaasahang bulto ng mga pasahero. Ayon sa management sa NAIA, ito ay upang magkaroon ng sapat na oras para sa isasagawang security at check-in procedures sa paliparan bago pa ang schedule ng kanilang flight. Tiniyak naman ng management na mayroong sapat na manpower ang NAIA para sa inaasahang bulto ng mga bibiyahe ngayong Undas. Pinaghahandaan na ng Philippine Ports Authority ang pagdagsa ng mga pasaherong magtutungo sa mga pantalaan para bumiyahe ngayong darating na Undas. Sa ngayon ay nagpapatupad na ang PPA ng full manpower deployment sa mga pantalan upang masiguro na maaasikaso ang mga biyahero. Ang detalye alamin natin kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano-ano yung mga paghahandang ginagawa ng PPA sa inaasahang bulto ng mga babiyahe ngayong Undas sa mga pantalan? Magandang tanghali, Aga. Kabilang nga sa paghahanda na ginagawa ng PPA ay tiyaking may sapat silang tauhan at operasyonal ang lahat ng mga pantalan sa bansa. Aga, inaasahan na nadaragsa ang mga pasahero sa iba't ibang pantalan sa bansa bago at pagkatapos ng Undas ngayong linggo. Sa pagtaya ng Philippine Ports Authority, inaasahang papalo sa 1,621,529 ang mga pasaherong dadaan sa mga pantalan ngayong taon. Higit na mas mataas ito kumpara sa naitalang 1,544,330 na pasahero noong nakaraang taon. Kaya inatasan na ng pamunuan ng PPA ang lahat ng department heads na tiyaking sapat ang kanilang mga tauhan mula sa mga ports operation hanggang sa mga ports security. Ito ay sa kabila ng inilabas na memorandum ng Office of the President na suspension ng pasok sa lahat ng mga opisina mula alas 12 ng tanghali sa October 31. Hindi din pinahihintulutan ng PPA ang lahat ng mga nag-file ng kanilang leave of absence mula October 23 para sa October 25 hanggang November 4. Ito ay para matiyak ang seguridad at maginhawang biyahe ng mga pasahero. Kabilang sa mga pantalan na may pinakamataas na naitatalang pasahero sa tuwing Undas ay ang Port Management Office o PMO ng Panay Guimaras, PMO Batangas, Mindoro, Negros Oriental, Siquijor at PMO Bohol. Samantala, ayon kay PPA General Manager J. Santiago, walang major damage sa mga pantalan sa nakalipas na Bagyong Christine at balik operasyon na ang lahat ng mga pantalan sa bansa. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik tayo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.
Nagsisimula ng dumami ang mga pasaheron dumarating sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ilang araw bago ang November 1. Ayon sa management ng terminal, sa ngayon ay umaabot na sa above average ang bilang ng mga pasahero kung saan minabuti ng ilan nating mga kababayan na bumiyahe na ng mas maaga. Ang detalye alamin natin kay JP Nunez live. JP, gaano na karami ang mga pasaheron dumarating sa PITX? Ela, kahapon, October 28, ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX nakapagtala na ng halos 160,000 passengers sa loob lamang ng isang araw. Mas mataas na yan doon sa regular na 130,000 passengers. Dito sa forum sa Quezon City Hall na katatapos lang ngayon, ipinaliwanag ni PITX spokesperson Jason Salvador na sa mga nakalipas na araw ay meron ng mga nag-uuwian sa mga probinsya para hindi sumabay sa dagsa ng mga pasahero. Gayunman, yung projected nila na 2.4 million passengers mula October 21 hanggang November 5 ay maaaring bumaba. Bunsodaan niya ito ng epekto ng bagyo lalo't meron pang mga area sa Bicol ang hindi nadadaanan ngayon. Maaaring yung ibaan niyang mga magbabakasyon o uuwi ng mga probinsya sa mga susunod na araw ay umatras na o magdalawang isip na bumiyahe. Ayon sa PITX, sa ngayon kasi nag-aantay pa sila ng abiso mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kung papayagan na ang mga biyahe patungong Bicol ngayong araw. Yung kanselasyon ng mga biyahe ay dahil meron pa ring matinding traffic sa Maharlika Highway, bunsod nga ng nasirang mga daan at epekto ng malawakang pagbaha dahil sa bagyong Christine. Inaasahan pa ng PITX na bukas at sa Huwebes, October 30 at October 31 ay maaari pang magkaroon ng influx ng mga pasahero. Tinitiyak naman nila na meron pa ring mga masasakyang bus ang mga pasahero dahil nakapag-issue na ng special permit ang LTFRB. Yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Bunsod ng mga pagulan na naranasan sa mga nakalipas na araw dahil sa bagyo, dagdag pa ang high tide, lubog sa baha ang ilang mga sementeryo sa Hagonoy, Bulacan. Mula sa Hagonoy, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, gaano kataas yung baha sa mga sementeryo dyan sa Hagonoy? Aga, magandang tanghali. Sa ngayon nga ay dito sa Barangay San Juan, partikular doon sa himlayan ng San Juan Cemetery ay aabot ng hanggang lagpastuhod yung baha. May mga residente dito na mga lumulusong sa baha at mga walang ginagamit na proteksyon sa paglusong nila sa baha. Ilang araw bago ang undas, problema ngayon ng mga taga-Hagonoy ang sementeryo na hanggang ngayon ay lubog sa baha. Ang iba sa halip na maglinis dito, hindi nila magawa dahil sa lubog sa baha kasama na ang mga puntod dito. Partikular ang sementeryo sa Barangay San Juan at Santo Niño, Hagonoy. Ayon sa ilang residente, hindi na sila pupunta sa araw ng undas dahil marumi ang tubig at baka sila magkasakit. Sa halip ay uunahin muna nilang ayusin ang bahay nila na ngayon ay lubog pa rin sa baha. Hindi po ako makapunta sa cemetery, baka po sa amin, baka madulas pa, magkasakit ako doon, maano. Baka dito din sa bahay namin, may baha din po. Baka po madulas. Kagaya rin ng palaging paalala ng mga otoridad, hanggat maaari ay iwasan ang paglusong sa baha para makaiwas sa anumang sakit na maaaring makuha mula doon. Aga, sa sitwasyon naman dito ay talagang makikita natin na dito sa Barangay San Juan talagang pati yung mga kalsada rito ay baha pa rin sa kasalukuyan at yung mga sasakyan dito ay talagang pahirapan na kumbaga lumusong sa baha at yung iba'y nasisira na rin. At sa ngayon, sitwasyon ay makulimlimang panahon at dire-diretso nga itong pagbabantay ng mga otoridad. At yan ang latest live, balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres.
Nag-umpisa na ang 11th season ng UNTV Cup kagabi kung saan 15 koponan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ang kalhok. Samantala, nagwagi ang Department of Justice Beacons kontra sa GSIS Furies sa opening game. Narito ang report ni JP Nunez. Matagumpay na isinagawa kagabi, October 28, ang opening ceremony para sa ika-11 season ng UNTV Cup sa Araneta Coliseum. 15 koponan mula sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno ang kalahok sa panibagong yugto ng liga. Kabilang dito ang mga dati nang nagkampiyon sa liga, ang AFP Cavaliers, PNP Responders, Senate Defenders, DENR Warriors at Judiciary Magis. Gayon din ang iba pang mga koponan, ang SSS Pension Boosters, Ombudsman Graft Busters, COMELEC Vanguards, DFA Emissaries, DOJ Beacons, NHA Home Masters at ang nagbabalik sa liga na PhilHealth Consulta. Ang defending champion na DA Food Masters na planong sungkitin ang back-to-back championship para makapagtala ng kasaysayan sa liga. Dapat ma-defend namin title. So, paano namin ma-defend? Ginawa namin double hard sa practice as much as possible. Sila sinabi ko sa players, walang complain kasi kailangan natin defend title. So, every practice na ginagawa namin, we give our best na mabigay yung best para sa amin talaga. Definitely, yung motivation namin is for the past 10 seasons ng UNTV, wala pa nag-back-to-back. Napansin na namin yun. So, hopefully, we'll be the first team to do the back-to-back na mag-champion. At ngayong season, isang rookie team ang nadagdag sa listahan ng mga kalahok mula sa Bureau of Jail Management and Penology o ang BJMP Greyhounds. Kahit baguhan silang maituturing sa liga, hindi na rin naman daw bago sa mga basketball league ang ilan nilang mga player. Kaya nakakakita din sila ng pag-asang makasungkit ng kampyonato ngayong season. Going pagiging rookie talagang medyo challenging to sa amin, especially na unang-unang sali namin. But siguro yung edge namin, siguro yung mapa-edge namin as BJMP, yung siguro yung ugali ng logo namin, yung Greyhounds, yung hindi talaga tumitigil. So yun talaga yung aasahan din sa amin. So talagang full and maximum effort talaga yung ibibigay sa liga na to. Ayon kay UNTV Cup Commissioner Atoy Co, habang tumatagal ang UNTV Cup, lalo pang lumalawak ang liga at mas marami pa ang mga natutulungan. Naka 10 season na po tayo, ngayon po ay papunta po tayo sa 11th season. Sa paglalaro po ng basketball, nakapagbibigay po tayo ng kasiyahan, nakakatulong pa tayo sa ating po mga kapwa, kababayan, kapatid, kasambahay. Special mention naman ni Commissioner Co, si Supreme Court Associate Justice Maidas Marquez na mula nang mag-umpisa ang liga ay naglalaro na at hanggang sa opening ceremony ng 11th season ng UNTV Cup ay patuloy pa ring sumusuporta. Gusto po natin palapakan si Justice Maidas Marquez. Kasi bakit po? Original po yan! Mula sa season 1, ngayon nasa season 11. Yung league is very well organized, no? And yun nga, katulad ng sabi ni Commissioner Atoy, maliban sa nakakapagbigay ng kasiyahan sa mga tao, malaking tulong din ang nabibigay, lalo na ng mga nananalong teams sa kanilang mga beneficiaries. Matapos ang opening ceremony, binunot naman ng dalawang grupo na unang maglalaban sa opening game. Para sa opening matchup nitong Season 11 ng UNTV Cup, unang nagtagisan sa hardcourt ang DOJ Beacons at GSIS Furies. This is the last season and even then they missed Jonathan Pareño whose flight... Dale Campo to Sukarno, rams into the Galing
Go, go, GSIS, laban lang po. Ayos! Wala! Ay! Sayang! Bagaman ang GSIS Furies ang unang nakapagtala ng first basket of the season, nadomina naman sila ng DOJ Beacon sa kabuuan ng laban. Natambakan ng DOJ Beacons ang GSIS Furies ng 22 points sa score na 108-86. Pinagandaan din naman namin to eh. Sabi ko, ready tayo, baka mabunot tayo. So kaya sabi ko kanina, swerte tayo pag nabunot tayo kasi ready naman tayo eh. We're having a hard time getting a practice together. But no excuses. I think DOJ played really well. We just cannot make open shots and they make a lot of easy baskets. 3 million pesos pa rin ang pinaglalabanan ng mga koponan na maiuuwi ng kanilang chosen beneficiary kapag nagkampiyon sa liga. Mananatili pa rin ang regular na schedule ng mga susunod na laban ng UNTV Cup tuwing Miyerkules at araw ng Linggo. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtungo sa Daet, Camarines Norte ngayong araw ang medical team ng Members Church of God International o MCGI para maghatid ng libreng medical mission sa mga kababayan nating sinalanta ng Bagyong Christine. Mula sa Daet, Camarines Norte, humingi tayo ng update kay Brian Baldarahe live. Brian, gaano karaming residente dyan sa Cam Norte ang napaglingkuran ng isinagawang medical mission ng MCGI? Magandang tanghali, Ella. As of 11 a.m. ngayong umaga, aabot na sa mahigit 80 residente dito sa Camarines Norte ang napaglingkuran ng MCGI Medical Mission. Matapos makaranas ng matinding kalamidad ang buong Kabikulan nang manalasa ang Bagyong Christine itong nakaraang linggo, nag-iikot ang medical team ng Members Church of God International o MCGI upang magsagawa ng medical mission sa mga lalawigang pangunahing naapektuhan ng kalamidad. Ngayong umaga, inumpisahan na ng MCGI ang medical mission dito sa bayan ng Daet, Cam Norte. Ilan sa medical services na ipinagkaloob ng MCGI ngayong araw ay libreng check-up sa matatanda, gayon din sa mga bata. Si Aling Evelyn sinamantala ng ipa-check up ang kanyang 2 anak dahil halos 1 linggo na itong may sipon. Ay malaking tulong po ito at kasi po hindi na po namin ito bibilihin. Yun nga po, may mga ubos-sipon nga po. Kaya nga po, dinala po namin dito. Laking tuwa naman ni Aling Crisanta dahil ayon sa kanya, malaking tulong ang libreng check-up at libreng gamot dahil bukod sa apektado ng nakaraang bagyo ang hanap buhay ng kanyang asawa, kagagaling lang din sa ospital ng isa sa kanyang kaanak. Napakalaking tulong po sa mga lalong-lalo na po yung mga naanuhan nga po ng Bagyong Christine na hanggang ngayon po ay hindi pa rin sila nakaka-recover dahil po yung iba nga po nakakuha sila ng sakit dahil naulanan, nabasa. So malaki po ang maitutulong ng MCGI. Ayon sa medical team ng MCGI, ilan sa mga gamot na dala ng grupo ay gamot sa lagnat, ubo, sipon at antibiotics. Meron din maintenance at mga vitamins. At dahil maraming binahanga sa Bicol, may dala din ng grupo na libreng gamot sa leptospirosis. Initial po ni Kuya, pagkatapos po ng bagyo, magkaroon po ng medical assistant sa mga kapatid at saka sa mga hindi kapatid para mabigyan po sila ng consultation para dun sa mga trauma, para dun sa mga merong medical concern, mabigyan po sila ng lingap after po ng disaster po.
Ela, kasabay ng libreng check-up na mahagi rin ng libreng almusal at pananghalian para sa mga beneficiaries ang MCGI. Bukas naman, Ela, araw ng Miyerkules ay magtutungo ang MCGI Medical Team sa Barangay San Vicente, Canaman, Camarines Sur para magbigay pa rin ng libreng serbisyo medikal. At sa araw naman ng Huwebes, Ela, target nitong makarating sa lungsod naman ng Legazpi sa Albay. Ela, tatagal ang medical mission dito ng MCGI sa bayan ng Daet, Camarines Norte hanggang 1:00 ngayong hapon. Yan muna ang latest live mula dito sa Daet, Camarines Norte. Balik sa inyo, Ela. Maraming salamat, Brian Baldarahe. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 46, versikulo 1 na nagsasabi, "Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.